At yung mga nakaraang pinag-usapan natin, we discuss about a better life, a better way. Di ba? Ano yun? A better way. Kasi better is better. Tama ba? To be in a better position is you feel good. Kaya we want to have a better life and a better living. Kaya lang ito, we are studying the better way, the way of Jesus. Paano ang isang mananampalataya magkaroon, ang buhay nila ay maayos at lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat may kalooban ng Diyos At yun ang dapat na natatagpuan ng mga Kristiyano. So, ang ganda-ganda po ng series natin. Amen? We started, sabi nga, paano maayos ang buhay ng isang Kristiyano? We started from learning to have a right priority. Tinuro ni Pastor Kat, ano yun? Having a right priority. Kailangan ng Kristiyano marunong manalangin at mag-ayuno. Because in doing that, we align our life to the will of God. First, we align our life to the will of God. And then, ano yung tinuro sa atin? It's about the love of God. Ano yung love ni Lord? The love of God can forgive. Kahit mapakahirap magpatawad, pag ang pag-ibig ng Diyos na sa atin, kaya natin magpatawad. And that's part of the way that God wants us to learn. And then last week, tinuro sa atin ni Kuya Pao. Ano tinuro sa atin last week? Baka naman di nyo pa maalala. Obedience. I hope and pray na bawat isa sa atin na-receive natin yon. The obedient heart ng isang Kristiyano. Sapagkat ang Kristiyano dapat marunong talagang sumunod. At sometimes this is very hard na sumunod ka sa isang bagay na ayaw mong gawin. Diba? Pero pag sinabi ng Panginoon, wala kang magagawa. Kung ang Diyos ay Diyos mo, susunod ka sa Kanya. And that's having an obedient heart. And to end, okay, hindi pa naman ito katapusan. The series, today, we're going to talk about serving the Jesus way and a life of faith. Kasi hindi lang tayo dapat, when we align our life to the Lord, we love, we obey, and we serve. And we serve in faith. So pag-aaralan natin ngayon, ano ba yung paglilingkod talaga na gusto ng Diyos makita sa bawat anak niya. By the way, congratulations doon sa good job ang ating worship team. Praise the Lord. And our main text for this series is John 14:6. Basahin natin ng sabay-sabay. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi niya, ako lang ang daan. Sabi nga ni Pastor Kat, di ba? Si Jesus lang talaga. Kaya tayo nagse-celebrate because of Jesus. Amen? But the Bible speaks of two way. Ang Biblia nagsasabi na may dalawang daan. That's in Matthew 7:13, wherein sinabi ng Panginoon, sabi niya, you can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad and its gate is wide for the many who choose that way. Ibig sabihin, there is a way to the Father and there is the way to destruction. So may dalawang daan. Okay? And that's biblical. But Jesus said, you have to choose the narrow way. You have to choose me. Sabi ng Panginoon, ako ang piliin nyo. Hindi niya sinabi ito without reason. You know why Jesus ini-encourage niya ng tao, ang Kristiyano? Kasi minsan kahit Kristiyano na, nahihirapan pa rin sumunod. At pumasok sa daan na yon na makipot. Kaya sinabi ng Panginoon ito, dahil may rason. Sabi niya, because if you are going to enter me, you're going to come to me, I am the gate, and when you enter the gate, you will find life, and you will find pasture. Pero doon sa isang gate, sabi niya doon, that's actually, John 10:9. Sabi, yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find pasture. Sa akin lang yung buhay. Sabi niya, kaya pumasok kayo sa akin kahit makipot. Because the other gate, it's wide, it's comfortable.
but it will end destruction to your life. Kaya nga dito sa gate na to, sabi, few find it, yung gate na to. Because when you choose Jesus, may ili-let go po tayo. We have to let go our old self. At yun ang napakahirap gawin ng iba. To give up my old self, to give up the comfort that I am enjoying, to give up. Napakahirap to give up. When you choose Jesus, you have to give it up. Pero it's worth it. Pag pinili nyo siya, you will find life, di ba? When you give up your life, you will find life in Jesus. Amen. Kaya hindi pwedeng magpapasakop ako sa Diyos, pero ang kalahati ko, nagpapasakop sa iba. Jesus wants everything sa atin. Kaya nga in Luke 9:62, sabi ng Panginoon, "Come, follow me." Ang sagot sa kanya dito. But Jesus told him, sabi niya dito, "Yes, Lord." That's verse 61. Sabi niya, "Yes, Lord, I will follow you, but first let me say goodbye to my family." Sabi naman ng Panginoon, anyone who puts the hands to the plow and look back is not fit for the kingdom of God. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng sumunod sa Diyos ng kalakalahati lang, ng may naiiwan. God wants us all. Kaya sa umagang ito, the title of our last part is All In. Sabihin nga natin, All In. Ibig sabihin, wala tayong ititira sa sarili natin. What? All in service and in faith. Hindi kasi we cannot serve two masters, mga kapatid. You have to make a decision and you have to choose sino ang gusto nating sundin. But Jesus showed us, in following Him, we will find life. And that life is a good life. It's the better life. But that life, it will require our obedience, our love, and service. So following Jesus means to fully surrender. Surrender natin yung kung ano tayo, kung ano meron ka, status and all, and to serve others. Handa tayong maglingkod sa iba. Minsan kasi gusto natin tayong pinaglilingkuran no? Masarap ba paglingkuran? Siyempre naman. Pero the Jesus way, we serve. Amen? And we trust God. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Si Jesus po ang ating best model sa servanthood. Kaya po, number one, I wanna show you. In serving, sabi, there is greatness in serving. May kadakilaan na matatagpuan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya pag naglilingkod ka sa Diyos, hindi ibig sabihin, mababa ka. No. Pag naglilingkod ka sa Diyos, nakikita ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. At yun ang naipapahayag natin. Napapakita na. Kasi minsan ayaw natin ma-degrade. Ayaw ko nga ng tagalinis ng CR ng church. Gusto ko pastor. Kasi nasa harapan ako, nagsasalita. Tagalinis, napaka-ano naman yan. Pero alam niyo po, when I started my ministry, yan po ang unang ministry ko. Tagalinis ng church. And I love doing that. Maaga akong darating, magbubukas, maglilinis. Hindi lang po, buo. Solo po ako yun. Wala pa akong kasama. CR, children's, tapos yung prayer room, may prayer room kami doon. And then the whole sanctuary. Ang sanctuary namin can hold at least 200 to 300 na tao. Maglilinis po ako dyan mag-isa. Nagugulat yung youth pastor namin pagdating niya. Wow, nandito ka na. But I love doing it. Kasi I love the Lord. Para bang yung small things na nagagawa ko in the kingdom, it brings so much joy sa buhay ko. And that should be the attitude ng bawat Kristiyano nasa Panginoon. When we serve with joy. We serve with gladness. Hindi tayo yung, ayoko yan. Pastora, pwede sa kanya mo ibigay? Ito ang gusto ko. Di ba? Pag natuto na kasi tayong mamili ng ganyan, siguro mag-post ka na rin muna.
magbalik ka muna sa fasting and prayer para ma-align ulit tayo. Kasi the Lord never gives up sa atin. Pag ganun, balik ka na lang ulit. Fasting na ulit ako, prayer, parang hindi ako naka-align eh. Di ba? Align ulit natin buhay natin sa Panginoon. In Mark 10:45, tingnan nyo dito, sabi, for even the Son of Man came to serve, not to be served, di ba? He gave His life as a ransom for many. Naparito siya, yung purpose niya is to serve. And that is the purpose of the church. Because we belong to Jesus. Kaya kung isa kang nagsasabi you belong to church and you don't serve, mag-fasting and prayer ka na uli. Kailangan ma-align ka na uli. Ayun, babalik tayo palagi sa basic. Di ba? Balik ka uli doon. Fasting and prayer na uli. Kasi, parang mali na naman yung mali na naman yung mindset ko. We have to serve with joy. Serve everything that God has entrusted to us. Ano pinagkatiwala sa inyo ng Diyos? Serve there. Serve the people entrusted to you. Minsan, Lord, ayoko yung taong ito. Kulit nito. Ba't ito binigay mo sa akin? Lord, ayoko talaga to, Lord. Ang hindi mo alam, minahasa ka rin ng Panginoon, kaya siya binigay sa'yo. Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa atin pag galing sa Diyos, may rason. And always look for the reason and the purpose of that. Then you can serve God wholeheartedly and with joy. Kasi minsan itong nawawala, we just do. Kaya nga, di ba sa atin, we are after the being, not the doing. Kasi when we do, nabe-burnout ka. Kasi namimisalign ka. Nandun ka na nakapokus sa paggawa hanggang nakikita mo, sarili mo na lang ang napapagod. Nakikita mo na ngayon yung hindi pag-contribute ng iba sa work. Mga kapatid, that's the deception of the devil sa loob ng church. So anong gagawin mo? Fasting and prayer. Go back to the basic para ma-align ka uli. Amen? Sabi nga ng Panginoon, serve by example sa pamilya din natin. Hindi lang sa community, but most especially sa pamilya natin. Kasi lalo na pag kilala ka ng pamilya mo, minsan ang pamilya mo hindi naniniwala sa'yo. Di ba? Pero pag pinamuhay mo ang paglilingkod ng may kababaang loob at joy in the Lord, nakikita nila yun and they will appreciate that. At dahil dyan, nagiging light tayo sa pamilya natin. In John 13, sabi dito ng Panginoon, and since I, your Lord, teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. Ako, na teacher nyo, sabi niya, inugasan kong paa nyo. Yun ang pinakamababang, pero sabi niya, dapat ganun din ang gawin nyo sa kapwa nyo. Alam mo, may isang revelation dito sa akin si Lord as I was reading this. Ibig sabihin, sabi niya, I wash your feet. Do the same sa kapatiran. Ibig sabihin, when we wash, sabi ni Peter, ayoko Lord, huwag mo kugasan. Sabi niya, Lord, hindi, kailangan kita hugasan. Kasi ang tao, pagkatapos maligo, yan na lang ang kailangan linisan para maging madumi. Maging malinis, para maging malinis. Ng buo, ang tao, ang linisin ang paa. Alam niyo po, isang revelation sa akin dito, tayo mga kapatiran dito, we're not perfect. We have blind spot, we have flaws. Pero ang gusto ng Panginoon i-encourage sa atin, every time we see our brothers and sisters fall, do not judge. Help him up. Bring him again para malinisan siya. And Jesus sabi niya, ako na teacher niyo, I wash your feet. Ibig sabihin, hindi na bago ang pagiging Diyos ko o teacher ko dahil sa ginawa ko. Hindi na-degrade. Ibig sabihin, ang authority ng Panginoon, hindi naman nabawasan nung naghugas siya ng paa. He is still the Lord. It never changes. Our identity never changes in Christ, in serving Him. Whatever service na binibigay natin sa Kanya. Sa world kasi, mali ang pag sinabing authority, siya yung pinaglilingkuran, di ba? Baliktad po tayo sa kingdom. Remember, we belong to the heavenly kingdom. We are the citizens of heaven. We live as citizens of heaven. Ano ba ang pinapakita natin dito sa world? Serving others reflect the heart of Christ. Tapos sabing, it shapes us into His likeness.
As we serve, we reflect. Doon nila nakikita, Kristiyano to. Mabait siya eh. Hindi siya, kahit galit na galit siya, hindi niya ako pinagsasabihan ng masama. Hindi mo siya marinig magmura. Hindi mo siya marinig. You can always hear, actually may isa akong sample dyan, mami ko eh. Mami ko, kahit pagalitan kami, word of God ang lumalabas sa bibig niya. Kaya wala kaming masagot. Word of God eh. Sabi ng Biblia, ano pang sasagutin mo kung Biblia na yung nagsasabi? Diba? Wala ka na magiging reason. Kaya kung gusto nyo maging matalino, Biblia ang gamitin nyo when you face somebody else. Okay? That's why you need to read the Bible. It shapes us. Sa paglilingkod, nauhubog tayo na maging katulad ni Kristo. Yan naman ang goal natin, to be like Christ. Like Christ in every area of our lives, and like Christ in our serving. Sa bawat isa. Ano pa yun? We serve in humility. May kababaang loob. Hindi tayo nagmamalaki. Just because God is using you there, magaling ka na. No. Mas magaling ka kaysa sa kanila. Mga kapatid, we are one body. We contribute to one another. So do your best with humility doon sa area kung saan ka ginagamit ng Diyos. Sinabi po yan sa Philippians 2. Verse 4, don't be selfish. Sabi, don't try. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. Dito naman sa isang translation, sabi, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Sabi, just because you sing so good, mas maganda na ang giftings mo kaysa sa iba. No. Pare-pareho lang po yan. And when you do your ministry there, giftings there, do it with humility. It's from the Lord. And we serve the Lord. Sabi nga, if you want to be great in the kingdom, you need to be servant. Di ba sabi ng Lord? Sabi ng Lord, gusto namin magkapatid, umupo sa kanan at kaliwa mo. Sabi ng Panginoon, wala sa akin ang desisyon na yan. Kunit, kung gusto nyo maging dakila, kailangan yung maging lingkod. You need to serve. So if we want to be great in the kingdom, we need to serve. We need to have that servant heart. Let's serve wholeheartedly. Alam niyo ba, pag buong puso tayo naglilingkod, hindi tayo nabe-burn out. And God is pleased in our service. Hindi nasasayang ang oras ng paglilingkod natin. Dahil naibibigay natin ito ng tama. And then sabi nga, the joy of the Lord, kinanta natin kanina, is our strength. Kasi God will find joy in our service when we do it wholeheartedly for Him. So when the joy of the Lord is your strength, you will never get burnout. Wala po na nag-ministry ako talaga, di ko yan alam yung bakasyon. Wala po nakilala kong Panginoon. Naglingkod ako sa Kanya. Hindi ko naisip ba yun na, kailangan 5 years na, magbakasyon na ako. Parang hindi ko po, it's not because, hindi ko lang talaga siya naisip. Kasi parang masaya ako doing everything for the Lord. And may gusto akong iwan na dito, part na to, sabi dito, service is a powerful expression of love, compassion, and humility, and it holds a special place in the heart of our faith. Yung service is a very powerful expression. As we serve, we express the love, the compassion, and humility. Sabi nga, it holds a very special place in the heart of our faith. Ibig sabihin, we have to do it because we believe it is the right thing to do. Amen? Kaya we should grow in service, serve God. Bigay na natin lahat. Maglilingkod tayo. Huwag na tayo maglingkod ng kalakalahati, mga kapatid. Ibigay na natin ng buong buo. Amen? All in. Walang ititira, walang isusubi. All in. Saan ko ba parang naririnig ko palagi? All in. So, number 2, all in tayo sa service. We should also be all in growing our faith. Sabihin, grow in faith.
Hindi lang sa paglilingkod, kundi ang pananampalataya natin, kailangan natin itong alagaan, palaguin, at palalimin. Okay? Parang the faith was inalintulad sa isang mustard seed. Ang mustard seed, napakaliit. Nakakita na ako ng buto niyan. Ang liit-liit na buto. Parang muta. Pag tinanim mo siya, pero pag lumaki pala siya, napakalaking puno. Pag pinalaki mo siya, ganon inalintulad ang pananampalataya natin. May potential siyang lumaki, lumalim, at lumawak. But it grows through the Word of God and when we apply it daily. Kung ito ay palagi nating ginagamit. Ito yung, unlike yung mga gamit dito sa mundo, pag ginamit mo, nawa-worn out, di ba? Daling masira. Kahit pag gaano ka branded yung suot mo, pag palagi mo yan suot at linalaban, masisira. But our faith, as we use our faith, sabi nga, no, it becomes brighter. It grows deeper. Ang biblical faith is action. Action. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na mananampalataya ka, pero hindi nakikita sa buhay natin. James 2:17. Sabi dito, in the same way, faith by itself, isn't enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. Wow. May pananampalataya palang dead and useless. Ano kaya ang pananampalataya ko? Parang gano'n, dead and useless. Ba? Kasi sabi niya, kung hindi nakikita to sa buhay natin, that's useless. Because faith should be seen sa buhay natin. Sa pananalita natin, sa desisyon natin, sa lakad natin. Dito sinasabi na dapat nakikita ang pananampalataya natin in every given situation. Ano man ang sitwasyon mo, you have faith that God will provide, that God is at work, that God is at move, that you belong to Jesus. You know why God gave us faith? So we can operate in the spiritual realm, mga kapatid. Ang nakikita niyong lahat ng bagay dito came from spiritual. We draw out from spiritual to natural. And when we believe God, we believe, sabi nga, having a confidence of the things we do not see. May confident ka, alam mo, ibibigay ng Diyos kahit hindi mo pa nakikita. And because you believe, you act on it. Di ba? You act on it. Pero to balance, baka naman sabihin, pagagalingin ako ng Lord, grabe ang sakit mo, pagaling ka ng Lord, it could happen, a miracle. Pero there are times that God will lead you to a doctor. Okay? Kasi baka naman ma-extreme tayo unless na-reach mo yung faith na yon that you can believe God for your healing. Pero doctor is not bad. They are provision from the Lord. Work is not bad. Provision ng Lord yan. Kasi yung iba naman, ayaw na magtrabaho, the Lord will provide. Ay, hindi, sabi ni Lord, I have faith So I will just believe. My action is believing na ibibigyan niya ako ng pagkain. Pinadala ka ng Lord ng trabaho, ayaw mong trabahuin. Diba? Sabi niya, hindi, kasi sabi ni Lord, He will provide for me. Mga kapatid, sana wala tayong ganong klaseng kaisipan because that is not the right way. Okay? Faith is aligned to the will of God at sa salita niya at sa provision niya sa atin. So, Lord, I need job. Faith that God will give you the right job, the right people, the right community. God can provide for that. Pero kung ayaw mo na magtrabaho, gusto mo ihulog na lang ni Lord yung mga pera galing sa langit, nakakatakot yun. Di ba? Kasi walang pera sa langit. Pananampalataya, makikita natin, okay? We have to put our faith in the Lord. And exercising our faith daily will produce growth. Kailangan natin to exercise daily. Parang muscle, di ba? Muscle. Bakit ka nag-exercise? Ba't ka nag-gym? Mag-build ng muscle. Paano? Mabibuild ba ang muscle mo 24 hours ka lang na ang makukuha mo lang doon, sakit ng katawan. Pagkatapos sumakit ng katawan, ayaw nang tumuloy. Di ba? If you want to build the muscle,
You keep persisting. Nagpapatuloy ka. And that is faith. We keep exercising our faith daily in every given situation na nandun tayo. And most of the time, God allows us to be in a situation na hindi natin maunawaan. Hindi natin maintindihan. You know why? Because God wants us to trust Him, to use our faith. At pag nandun tayo sa sitwasyon na yun, and we choose to trust and have faith to God, that's where our faith stretches. Doon lumalalim ang pananampalataya natin. Because by doing that, you're opening opportunity for your life to receive miracle and pray and the provision from the Lord na imposible pero naranasan ko, Panginoon. Because you choose to trust the Lord and believe in Him. Amen. So, minsan, Lord, bakit ganito ang sitwasyon ko? Mag-pause ka, Lord. I know this is opportunity to receive from you. Palaging we have to go back to ano ba ang ano ng Lord. Hindi itong kalooban ng Lord. Kaya nga, napakahalaga alam natin ang kalooban ng Lord. Kaya nga yung prayer and fasting, go back. Pag ganyan, medyo naliliis tayo, balik tayo doon. So we can align ourselves again. We need to use our faith, daily exercising, believing God. For without faith, sabi ng Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Ano, what pleases God? What pleases God? Our faith. And God gave us the faith to grow. Hindi niya ito sinabi na from ka, hanapin mo yung faith. Pag natagpuan mo yung faith. No. When you receive Jesus, God gave us the faith. At nandiyan na yan sa atin, ang gusto ng Panginoon, patatagin natin yan, palalimin natin yan, palaguin natin yan. And when we do that, God is pleased. At tandaan niyo po, pag ang Diyos ay nalulugod sa atin, nothing is impossible. Amen. Kaya nga doon sa sinabi niya, have faith in God. You can say to the mountain, because when you please the Lord in faith, nothing is impossible. Amen? Hindi naman natin ginagamit ang faith natin pag nasa magandang kalagayan tayo. Minsan nalilimutan pa nga natin si Lord, di ba? Kaya God minsan allows you to be in a situation where you will remember that there is a God who can help. At pag nandun tayo sa sitwasyon na yon, brothers and sisters, opportunity. That's opportunity to use your faith and to receive supernatural blessing and provision from the Lord. Alam niyo, when you move, yun dun sa mga bagay na hindi nyo naiintindihan but still believe God, God honors that. Yung mga missionaries natin, they were sent to places na hindi nga nila alam kung ano mangyayari sa kanila. But because God is sending them, they believe, they obey. At doon na rin, and they experience miracle. Kaya nga may makikita kang testimony na crusade, yung patay, tumayo, yung mga witch na release, na deliver, yung mga may sakit, gumaling. Bakit? Because they obey God in faith. God was sending them. Ganon din po tayo kahit dito sa loob ng church. If God is telling us to do something, do it. Maaring hindi nyo naiintindihan sa ngayon, bakit ako sa ganitong klaseng ministry, Lord? Parang hindi ko to give things. Akala mo lang yun. Remember, siya pa rin nagbibigay ng gift. But when God says, just make sure it's the Lord. Okay, baka naman ibang Lord yung naririnig natin. Okay, kaya nga you go back to fasting and prayer. Align yourself to the Lord so you can hear clearly sa boses niya. Amen. Faith depends when we act on God's word. Gusto niyo bang lumalim ang pananampalataya niyo? Sumunod tayo kung anong sinabi niya sa kanyang salita. That your faith will grow. Because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Yun ang pundasyon ng ating pananampalataya at yun ang nagpapatatag sa ating pananampalataya. Kasi we should be a people of faith. 2 Corinthians 5:7. 2 Corinthians 5:7. For we live by believing and not by seeing. So ang buhay natin, believing to what? To what the Lord promised. And by believing, we see. Baliktad tayo hindi katulad sa mundo, makita ko muna bago ako maniwala. Tayo hindi po.
Sabi ng Diyos, paniwalaan niyo muna ako at may makikita kayo. So you have to live believing and not seeing. Sabi nga, ang pananampalataya natin dapat ay paniniwala sa Diyos ng 100%. Buong pagtitiwala. And here, sabi nga dito, we don't trust a bridge because it feels safe. We trust a bridge that has been proven strong. And God has been proven strong. So we can trust God. And that faith that God has given to us, let us grow. Kailangan nating palaguin ito. Pwede tayo magtiwala sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pwede tayo magtiwala sa Diyos. We can trust God. Why? Because He has been proven strong. Amen. So, number 3 is a godly life. So, all in. All in tayo in service. All in tayo in faith. We should be all in living as children of God. Ditong series na to, we learn that Jesus is the only way. Diba? He is the better way. A life with clear purpose and direction. As believers of Christ, it is a must that we walk the Jesus way. Sabi nga, we talk about priorities. Ulitin ko po uli. So para hindi natin makalimutan ang series natin. Anong priority natin? Paano tayo ma-align sa Lord? We can be aligned through prayer and fasting. Kasi we get to hear the voice of God clearly. And ano pa yun? Sabi ng Panginoon, you need to walk in love. You need to walk in obedience. You need to walk in service. You need to walk in faith. And overall, you need to walk as children of light dito sa mundong ito. Kaya ito ginagawa natin na pinaaral natin for us to be able to reflect Jesus here in this world. To have a godly life. Kasi pag sinabi mong godly, maka-Diyos. Di ba? Pero alam niyo, may kilala akong ganyan ang pangalan na hanggang ngayon, working progress siya to be godly. Godly life. Pero we're claiming, we need to have the godly life para makita si God sa buhay natin. Amen? Matthew 5:16. The same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Let your light shine. Kung may ilaw ka sa buhay mo, pailawin mo na yan. All in. Ilabas na yan. Para maliwanagan yung mga taong nasa kadiliman. A life yielded to God becomes a living witness of His grace and becomes a testimony. Di ba nakikita sa... ito dati, maraming ganyan po sa Muntinlupa. Alam niyo ba Muntinlupa, di ba? Nandun ang bilibid. Nandun yung mga kulong sa loob. Pero alam niyo po ba itong mga kulong na to na dating mga mamamatay tao na talagang mga tinatawag nila nasa maximum. Kaya hindi ka nga basta pwede lumapit doon sa maximum kasi ibig sabihin, ito yung pinakaanong area. Nandun yung mga notorious talaga na kriminal. Pero alam niyo po ba, sa loob ng maximum na yan, maraming naging pastor. Maraming binago ang Diyos na buhay. Bakit? They encounter God. Somebody brings the light and the gospel to them. Dinala. Kaya ngayon, kahit noon may mga kaibigan kami na naging pastor na napalaya sila, minsan overdue na yung palaya nila kasi they serve the sentence more than doon kasi wala silang kamag-anak na nagpa-follow up. So, yung ang sentence sila is only 20 years, umabot sila 30 years. Napapalaya na lang sila kasi na-convert sila, naging mabuti na sila, they've been walking with the Lord, they were changed. So nakita ng mga warden, ng mga binago to. Because of that life testimony, doon sila nare-release. It's not because may pamilya sila na nagpa-follow up sa kanila. Karamihan po doon, tinakwilan ng pamilya. Or probably they don't have family, that's the reason they're there. Wala talagang gumabay sa kanila. But I tell you mga kapatid, binago sila ng Diyos. Because somebody bring light and the gospel to them. Naging ilaw. And we as believers, champions.
Kalabitin mo, champion, sa tabi mo. Bring the light. Be a testimony sa school natin, sa trabaho natin, sa kapitbahay natin, sa pamilya natin. Maging magandang patotoo tayo. Kasi tayo ang gagamitin ng Diyos para makita siya dito sa mundong ito. Sabi nga, when believers live a surrendered life, their obedience points others to Christ. Yung pagsunod natin, palagi nakaturo to sa Panginoon. Siya ang nag-glorify. Siya yung na-magnify. Sabi nga, our faith is seen not only in words, but in transformed priorities, attitudes, and action. Ibig sabihin, nakikita yung bago. Nababago tayo. Totally. All in. Pati yung pagbabago natin. Hindi half-half. Mabait lang ako dito kasi binibigyan ako dito. Ayan, kung gusto di ako mabait siya. Hindi tayo pwedeng ganun. Mabait tayo sa lahat. Amen? Kailangan ng buhay natin hindi nagbabago na kung saan ka nakadikit, yun ang kulay mo. May tawag sila dyan eh. Yung nagbabago ang kulay. Hunyango, ayan. Hunyango, pag dumikit ka sa itim, nagiging itim. Pag dumikit sa puti, nagiging puti. Di ba? Walang sariling identity. Tayo may sarili tayong identity, mga kapatid. Anak tayo ng Diyos. Amen? So, kailangan nakikita ang Diyos sa buhay natin. Kaya we should be transformed. Kung dati hunyango ka, ngayon dapat may identity ka na. Nasa puti ka na lang talaga, na kay Christ ka na lang. Amen? Hallelujah. Naku, nagkagulo sa hunyango. Sabi, God used a surrendered people to reveal His glory. So 1 Peter chapter 2 verse 12. Sabi dito, basahin natin na sabay-sabay. Live such good lives among the pagans, though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Ano sabi dito? Live such good lives. Kaya nating mamuhay ng tama at maayos, a better way. Bakit? Para pag may nakakita na hindi mananampalataya, wala silang pwedeng ma-accuse o masabi na, ipokrito yan. Sa bahay nila, masama ugali niyan. Sa church, maganda. No, live a good life everywhere. Kahit sa loob ng bahay natin. Sabi nga, let's live consistently with our confession of faith. Consistent. Nakikita sa atin yung pananampalataya, yung buhay Kristiyano. Allow God to use your story. Paggamit mo ang kwento ng buhay mo sa Diyos para tayo ay may madalang mga hindi pa mananampalataya. Wala namang ibang gagamitin ng Panginoon, kapatid, kundi ikaw. Kalabitin mo, katabi mo, ikaw. Okay. So sabi niya, commit fully to following Jesus. Yun, commitment po talaga. There is no better way to have a better, best life, mga kapatid. To walk the kingdom life that we believers are taught. Ito, tinuturuan tayo. Ano ba yung kingdom life natin? Setting the right priority as children of God is to align our life, to make Jesus or God the priority of our life. To walk in love, to walk in obedience, to serve, and to have faith in Him, and to be a good testimony sa paligid natin. Magkaroon tayong buhay na may patotoo. Buhay na may magandang patotoo kasi meron naman masamang patotoo. Huwag tayo doon. Doon tayo sa magandang patotoo. Nakikita si Kristo sa buhay natin. Isang buhay na fully surrendered to God. Isang buhay na isinuko ng buong buo sa Diyos. Kasi pag sinuko natin yan, doon tayo natatransform, doon natin nalalakaran lahat ang kalooban ng Panginoon. Remember, sabi nga, we cannot serve two masters. And in Revelation, sabi ng Panginoon, idudura ko, iluluwa ko. Okay. Ang pangit naman ang word na dura. Iluluwa ko ang maligamgam. Yung lukewarm. Alam mo yung lukewarm? Alanganing mainit, alanganing malamig. Hindi tayo pwedeng maging ganun, mga kapatid. It's either you're hot or you're cold. Hot for the Lord.
cold for the world. Or hot for the world, cold sa Panginoon. So we made the decision. But believers, if you are believers of Christ, sabi nga itong pinagdaanan natin na itinuro sa atin, I pray that let's leave it out. Baliwala ang pagtuturo. Sabi nga, faith, if it is not put in action, is useless and dead. And all this series, all the teachings we receive, if we do not put it in action, it's useless. Hindi tayo makikinabang, mga kapatid. And if you really want to see the power of God transform your life, you need to walk in that walk, the Jesus way. Amen? Amen. Hallelujah. So that closes our series. And I believe somehow may na-receive tayo. How we live. Maaring manghirap talaga mag-obey o ang hirap talaga yung mag-love, lalo na pag pastora, yung ilalab mo talagang ko to eh. Right, ever since enemy number 1 ko to. Wala kang magagawa. You have to love that person because that's the Jesus way. Tayo, napaka-unlovable natin eh. But Jesus loves us. Di ba? He died for us. Sabi nga, He died and He ransomed for many. At kasama tayo doon. So when we want to walk that life, the better way life, it's the way of Jesus. Sabihin mo sa tabi mo, way of Jesus. Hallelujah. So, praise the Lord. And ako ay nagpapasalamat. Thank you, Jesus, for this series na pinaral natin. Kasi somehow we also learn as we study. Diba na setting the right priority, Panginoon, dapat talaga, inuuna ka namin para yung buhay namin nagiging maayos. Kasi kung gusto natin maayos na buhay, unahin natin ang Diyos. Siya ang nag-aayos ng buhay natin. Hindi natin kayang ayusin. Minsan kasi sabi natin, pag nagbago na ako, saka ako lalapit sa Diyos. Hindi ka po magbabago hanggang hindi ka binago ng Diyos. Yun po yung totoo. And ganyan din ang sasabihin nyo sa mga kaibigan nyo na inimbitahan nyo. Magbabago muna ako. Sorry mga kaibigan. Only the Lord can change us. Magkaroon tayo ng New Year's resolution one day, the next day, balik pa rin yan. Kasi we change our mind fast. Ang tao, they change mind. Kaya nga, you cannot trust people eh. Ang bilis-bilis na magbagong isip. But we can trust God because God never changes. Never changes. We can trust Him. We can have faith in Him because He is the same yesterday, today, and forever. And I, the Lord, never change. Sabi niya sa Malakay. Kaya mga kapatid, kung binigay niyo ang pag-asa niyo sa Diyos, ang pagtitiwala, you did well. Praise God.